Tila hindi matatawarang karangalan ang nakakamit ngayon ng boxing superstar ng Japan na si Naoya the Monster Inoue nang magkasunod nitong makuha ang undisputed championship sa bantamweight division at ngayon naman sa super bantamweight division. Sa ngayon ay tila walang katapat itong pambato ng Japan sa mababang dibisyon at nararapat na yatang umakyat sa mas mataas na dibisyon para makahanap ng kanyang katapat. Subalit sa lungat ng nakararami ay tila hindi pa niya nauubos sa mga boksingero sa mababang timbang dahil nandito pa ang ating pambatong si Jonriel Casimero. Ngunit tila yata walang balak ng kanyang promoter na si Babarum na ilaban ng kanyang bata sa ating pambatong si Jonriel Casimero. Dahil dyan ay masasabi nga natin na wala talagang katapat itong pambato ng Japan na si Naoya Inoue. Pero nito lamang mga nakalipas na taon ay meron tayong pambato dito sa Super Bantamweight Division na tila naging banta sa mga champion. Bago sumabog ang pandemya sa buong mundo, ay isang bagito ang Filipino-Canadian ang tila naging banta sa timbang na 122 pounds Super Bantamweight Division sa katauhan ni Mark Pagkaliwangan. If you ask if you go to the Philippines, you ask any Filipino what sport you love, it's boxing. Dahil sa simula pa lamang ng karir nito ay impresibo kaagad ang itinala nito sa kanyang kartada. Sa 5 laban nito ay lahat iyon ay hindi na umabot sa huling rounds. Kumbaga pinahalik nito sa lona ang lahat ng kanyang kinaharap at nagpatuloy sa kanyang mga panalo hanggang 2015 nang pabagsakin nito ang pambato ng Hungary na si Robert Canales sa loob lamang ng 4 na rounds. Ngunit pagkatapos noon ay halos 2 taon itong hindi sumampa sa ibabaw ng lona sa di malamang dahilan. Kaya naman sa kanyang pagbabalik taong 2017 ay tila ramdam nito ang kanyang kalawang sa katawan. Kaya naman kinuha nito ang coach na legendary trainer ng ating pambansang kamo na si Coach Freddie Roach para tulungan muling manumbalik ang bagsik ng kanyang kamo. At hindi naman ito binigo ng batikang trainer dahil sa pagsampa nito sa ibabaw ng lona laban sa pambato ng Mexico na si Emmanuel Villamar ay tila hindi nito naramdamang natenga siya ng 2 taon. Narito at ating panoorin ang kanilang naging sagupaan. Pagpasok pa lamang ng unang rounds ay litaw kaagad ng pagiging agresibo ng ating pambato, habang ang Meksikano ay tila nabigla sa ginawa ng ating kababayan at tila hindi ito handa sa mga ginawang atake ng ating kababayan na siya namang nagresulta ng maagang kalamangan ng ating pambato. Kaya naman isang matinding kaliwa ang binitawan ng ating kababayan na siyang naging dahilan ng pagbagsak ng Meksikano. Dahil sa score na knockdown ng Meksikano sa unang rounds ay tila dito sa pangalawang rounds ay hindi ito papayag na makalamang ang ating pambato.
Dito ay nagpakita ng pagiging agresibo ang Mexicano at pressure ang ating kababayan na siya namang tila nagkaroon ng problema ang ating pambato. Bahagyang nakapagpatama ng mga ilan-ilang power punches itong Mexicano dahil na rin sa pag-adjust na kanyang ginawa. Subalit kahit pinipressure nito ang ating kababayan ay hindi natinag ang ating pambato. Nanatili pa rin ito sa kanyang game plan na kung saan humanap ng magandang anggulo para mapatamaan ng Mexicanong kalaban. Two. Check, check, check. I can't hear myself, but I don't know if I'm coming through. Over here. Dito sa sumunod na rounds ay nagpakita ng pag-iingat ng ating kababayan dahil sa ginagawang pag-atake ng Mexicano. Isang panibagong estratehiya ang ginawa ng ating kababayan dito dahil nag-aabang na lamang siya ng counter punches na siyang ipapatama para mapabagsak ang kalabang Mexicano. Gigil naman na makaganti itong pambato ng Mexico sa ating pambato. Kaya naman tila nawawala na sa tiyempo ang magalaw nito na siya namang delikado para sa kanya. By Emmanuel Villamar. Might have been a balance issue there, Eric, but definitely the best shot of the fight. Villamar thus far on Paxton Dahil sa pagiging agresibo ng Mexicano ay muli na naman itong tinamaan ng kaliwa ng ating kababayan na siyang naging dahilan ng kanyang pagbagsak sa ikalawang pagkakataon. Muli pa naman itong nakabangon ngunit bumagsak ulit ito sa ikatlong pagkakataon. We'll see how much that's impacted another Rocky Zolacek up to 5. Races across the ring. He has Dahil sa sunod-sunod na pagbagsak ng Mexicano ay dito ay napagpasyahan na lamang na itigil na ang bakbakan. Para na rin sa kaligtasan ng boksingero at maiwasan ang malalang injury na tatamuhin ito sa mga kamao ng ating pambato.
That left hook lands. Which is ideal after a couple years of victory. Sa pagkapanalo ng ating kababayan ay napanatili nito ang kanyang pagiging undefeated at tinalo niya ang Meksikano sa pamamagitan ng knockouts. At dito ay tinuring ang ating pambato na isa sa mga banta sa mga champion sa Super Bantamweight Division. Referee Rocky Zolacek stops the contest. Villamar in no position to continue. Therefore, your winner and still undefeated from London, Ontario, Mark Palawangan. Gaano nga ba katotoo na ang mga Japanese boxers ay takot nga bang lumaban sa labas ng kanilang bansa? Dahil di umano marami ang nagsasabi na ang kanilang superstar na si Naoya Inoue ay tinanggihan ng mga offer na lumaban sa ibang bansa. Kahit pa milyong-milyong dolyar ang offer sa kanya ay hindi niya ito tinanggap. Marahil napapaisip ang Japanese promoter nito na baka hindi maging patas o mas may papabura na boksingero. Sa madaling salita ay takot silang madaya ng mga hurado sa ibang bansa. Ang katotohanan niya ay maaaring ang promoter ang natatakot, pero si Naoya Inoue ay hindi. Maaaring pinapangalagaan lang siya ng kanyang promoter o manager na maging maganda ang kanyang karera sa boxing. Ngunit kung sino ang itatapat kay Naoya Inoue ng kanyang manager ay kanya itong lalabanan. Kahit pa sa labas ng kanyang teritoryo ganapin ang nasabing laban. Sa mga hindi nakakaalam na ilang beses nang lumaban si Naoya Inoue sa labas ng kanyang bansa at lahat ng mga laban na iyon ay naipanalo niya sa pamamagitan ng knockout. So walang katotohanan na natatakot ang mga Japanese o si Naoya Inoue na lumaban sa ibang bansa dahil buo pa rin naman ang kanilang loob na lumaban sa ibabaw ng lona kahit na sila ay dayo. Isang halimbawa ng isa nilang kababayan na dumayo dito sa Pilipinas para kabanggain ang ating pambato. Buong tapang nitong hinarap ang ating kababayan na may halong angas at ni walang takot na makikita sa kanyang muka kahit na siya ay dayo dito sa bansang Pilipinas. Patawa-tawa ang Hapon sa mga suntok ng ating kababayan kahit pa ito nasa baluarte ng Pilipinas. Sa madaling sabi ay walang respeto ito sa suntok ng Pinoy at sa law ng kanyang kinatutungtungan. Kaya ganun na lamang kung siya'y tumawa sa kalabang Pinoy at sa mga Pinoy na tagapanood sa mismong venue. Kinaharap ng ating pambatong si Christian Gagarin ang dayong Hapon na si Ryusei Baba. Kapwa bagito ang ating kababayan at ang dayong Hapon. Ngunit sa gabi ng laban ay kapwa nagpakita ng kakaibang tibay. Isang napakagandang laban ang ipinamalas ng kapwa boksingero kasabay ng pagpapakita ng angas ng Hapon sa kabila na siya ay dayo lamang dito sa ating bayan. Walang habas itong binastos ang ating kababayan na para bang bata kong ituring sa ibabaw ng lona. Narito at ating panoorin ang kanilang naging salpukan at kung papaano pinatigil ng Pinoy ang kaangasan ng Hapon. Kapwa mainit kaagad ang parehong boksingero sa pagbubukas pa lamang ng unang rounds. Puro power punches kaagad ang pinapakawala ng ating kababayan at ganun din ang pambato ng Japan. Also, a Filipino fighter starting. Don't be deceived with the looks of Baba. Ruiz think he is have heavy hands. No. This is powerful punches. He is very open and very susceptible with the counters of Ruiz Baba. Like that partner, nakababa siya. Bagyang nakakatama ang ating pambato sa pagkakataong ito. Ngunit tinatawanan lang ito ng pambato ng Japan na para bang walang respeto sa lakas ng ating kababayan.
Patuloy ang palitan ng parehong boksingero sa pagpasok ng ikalawang rounds. Kapuna-puna naman ang angking tibay ng pambato ng Japan. Dahil sa kabila ng malalakas na suntok na sinalo nito sa ating kababayan noong nakalipas na rounds, ay wala pa rin itong takot na makapagsabayan sa ating kababayan. Oh, nice one too by upper, but ang tingin ko lang the adrenaline factor being in front of your ulitin ko. I think siya ang maging referee for Team Zuan Overseas. Malaki yung laban ni Samson against Apay. Sa pagkakataong ngayon ay nakabawi ang Hapon sa round 2. Ngunit sa pagpasok ng ikatlong rounds ay hindi hinayaan ng ating kababayan na madomina ng pambato ng Japan ang nasabing round. Nanatili itong aktibo kahit na hindi gaanong kumokonekta ang kanyang mga suntok. Dahil ang pagiging agresibo ay puntos ito sa mga judges. Hopefully makita na tayo very very soon at nakastack up na ako ng t-shirt ko. Thank you for your patience and hopefully we see each other very very soon. Balik na tayo sa round number 3 of this fight. So far, how do you see the fight, Ma'am Brika? Kung anong t-shirt yung hinihingi mo. If masasagot mo ako, I will give you one. Sa pagkakataong ito ay tila mas marami kang bumato ng suntok ang pambato ng Japan. Kapag nakakapasok ito sa opensa ng ating kababayan ay sinisimulan nito sa katawan hanggang papunta sa ulo. Habang bumabato naman ang ating kababayan ng paisa-isa, ngunit tumatama naman ito ng solido. Daw siya ng sa daming sinalo ng ating kababayan ng suntok sa bodega mula sa pambato ng Japan, ay inaakala ng iba na mauubusan ng hangin ng ating kababayan dahil naroon pa rin ang lakas ng ating kababayan sa pagpapatuloy ng laban. Sunod na yung Raymart Gaballo, Michael Bravo. Sherwin and Leso, shout out now. Junrick Garcido, belated happy birthday. Junrick, pasensya ka na. Ngayon lang kita mababati. Happy birthday, Junrick Garcido. The World Boxing Foundation Asia Pacific Super Lightweight Champion. Dahil sa pagiging agresibo ng Hapon sa nakalipas na rounds ay tila napagod ito. At ito naman ang naging pagkakataon ng Pinoy para mag-take over sa laban. One day, it's either kung saan tayo magkita, basta fight, or rather, it has been a phone booth fight. Anthony Candog. Okay, basta ganito na lang, Anthony, i-message mo ko, profile ko, at sabihin mo yung sa pagsuporta. Nagpakawala ng sunod-sunod na malulutong na suntok ang ating kababayan. Ngunit tila maangas para ng Hapon
at parang sinasabing hindi siya nasasaktan sa mga suntok ng ating pambato. Nice left partner. Tapos nito. Huge shots by less balanced boxer. Oh, good left and right hand by the Japanese. And on his hold, there you have it. Right, left by this chance. Oh, wow. Huge shots, Ryusi Baba. Sa pagpasok ng 6 na round sa ikapuna-po ng pagod na ang parehong boksingero, ngunit naroon pa rin ang tibay at lakas ng ating kababayan at ang pambato ng Japan. Kahanga-hanga ang kanilang pinapakitang tibay sa labang ito. Yeah, shout out sa iyo dyan sa De La Peña family. Huge in the action and since partner. Final 19 seconds of round 6 and they are just throwing caution to the win partner. This is gonna be an interesting decision, partner. Oh, what a party by Baba. Simula umpisa hanggang sa pagtatapos ng rounds ay nagpapalitan ng suntok ang parehong boksingero. Ngunit sa huli ay nanaig ang ating kababayan at diniklarang panalo via split decision. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.